Nasubukan nyo na bang bumiyahe ng malayuan ng may bagyo? What is up mga bossing? Kumusta ang buhay-buhay? Eto pala yung biyahe ko papuntang Bicol, kung saan inabutan ako ng bagyo sa kaligitnaan ng biyahe. At dahil wala naman akong choice, nakipagsapalaran ako sa malakas na ulan. Halina't samahan nyo ako sa aking solo ride mula Rizal hanggang Bicol sa Catanduanes. Tara, alas 4 ng umaga gising na ako para magprepara. Pasado alas 5 na nang ang biyahe ko ay magumpisa. Dito pala ako manggagaling sa bayan ng Teresa Rizal na kung saan medyo malapit na. Kulang-kulang 10 oras yung estimated time ng magiging biyahe. Dito nga ay nadaanan ko ang ibang bayan ng Rizal, Laguna at Quezon Province. Syempre, di rin pwedeng di madaanan itong windmill ng Pililla Rizal. Di na rin ako uminto dahil may kalayuan pa yung papasok ng windmill. Pangalawang beses ko na gagawin to at masasabi kong sobrang na-appreciate ko yung lugar banda rito. Maluwag yung kalsada kaya sobrang smooth na naging biyahe. Wala rin akong masyadong nakasabay sa daan. Nasa alas 7 na ng mga oras na to dahil sa bukid, sobrang lamig pa rin dito. Kung mapapansin nyo, sira yung panel ng motor ko dahil sa binahato ng bagyong Karina. Wala pa akong budget pampaayos. Nang may nakita akong gasolinahan, nagpagas na ako kasi mahirap na baka maubusan. Konti pa lang pala yung nabawas sa gas ko. Kaya 100 plus pa lang yung nakarga ko. Awit, kabado malala. Nasa bandang Laguna na to, 60 pesos yung per litro dito. Nagpatuloy na rin ako sa biyahe at mula rito, tanaw ko na rin yung nagbabadyang ulan. Dumaan din ako dito sa bypass road dahil laking tulong para makatipid sa oras. Makalipas ang halos 3 oras na biyahe, nakalabas na rin ako dito sa main road sa Asian Highway 26 ng Pagbilao, Quezon. Eto na yung babaybayin kong daan hanggang makarating sa Bicol. At dahil main road to, asahan nyo na, marami kayong makakasabay na malalaking sasakyan. Kumain na rin pala ako nang nakaramdam ako ng gutom. Biyahe lang din kagad pagkatapos. Sa mga oras na to, paakyat na ako ng Old Zigzag Road o yung tinatawag na Bitukang Manok. Para sa mga di nakakaalam, ito yung shortcut para sa mga light vehicles. Kasi kung di ka dadaan dito, ang layo nang iikutin mo. Okay din tong pang side trip para sa mga nagmomotor na kagaya ko. Dahil isa rin to sa magandang tourist spot ng Atimonan, Quezon Province. But I said, wait just a minute, there's something to be told. The sky's your limit, so please don't let it go. Heart's just like the ocean, yeah, it's flowing with your love. Oh, it's flowing with your love. Oh, hey, it's flowing with your love. Oh, hey. Nasa 7 oras pa yung babiyahihin ko. Kaya pagkakuha ko ng konting clips, umalis na rin ako. Matarek ang daan dito. Madulas rin pag medyo maulan ang panahon. Kaya kailangan magdoble ingat. May napansin akong kasabayan dito na sobrang daming dala. Pauwi daw siya ng probinsya niya sa Sorsogon dahil nasunugan sila sa Maynila. Ingat ka paps, malayo pa biyahe mo. Pagdating dito sa may bahaging dagat ng Atimonan, medyo nakahinga ako ng maluwag dahil sa sobrang kalmado ng daan. Nang papasok na ako ng Gumaka, syempre bypass road gaming tayo para madali ang biyahe. Habang binabaybay ko ang rutang ito, dito na ako inabutan ng malakas na ulan. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin tayo dahil wala naman tayong choice. Hanggang sa narating ko na itong bayan ng Calawag. Yung ulan, wala pa ring tigil dahil sa lubak na mga nadaanan ko. Lumuwag yung tornilyo ng side mirror na naging dahilan para sa biglaang hinto para ayusin yung mga dapat na ayusin. Nang okay na, nagpatuloy na ako. Eto nga yung sumunod na nadaanan ko, arko ng Bicolandia, na kahit papano masasabi ko na malapit na ako. Bumiyahe na ulit ako pagkakuha ng konting litrato. Kung medyo alanganin na yung gas nyo banda rito, magpagas na kayo para maiwasan yung magpagas sa debote at di kayo magaya sa akin. Malayo-layo pa kasi dito yung kasunod na gasolinahan. Papasok pala to sa bayan ng Tagkawayan. Habang binabaybay ko nga ang daan na to, bigla akong napahinto dahil lumakas na naman ang ulan. Kailangan magsuot ng kapote. Dito nag-aalala na ako kasi baka maubusan na ako ng gas. Napilitan na nga ako magpakarga sa debote na gasolina. Nasa 10 kilometro pa kasi yung kasunod na gas station mula rito. Kaya wala akong choice. Kinailangan ko na. Mahirap na magtulak. Tinuloy ko na ang biyahe at dito papasok na ako ng Camarines Sur. Del Gallego pala ang unang bayan ng Camarines Sur. Sumunod naman dito, bayan ng Ragay. May nadaanan akong ibang way o shortcut para maiwasan yung ginagawang kalsada na sobrang lubak. At dahil dyan, star ako sa Ragay. Kumain na ako pagdating dito sa bayan ng Sipuko dahil nakaramdam na rin ako ng gutom. Sa pagpapatuloy ko sa biyahe, kahit papano, medyo humupa na yung ulan. Pero signal number 1 na pala sa mga oras na to. Pero ano pa nga ba? Wala naman akong choice. Kasi para sa akin, walang bagyo o malakas na ulan sa taong gustong makauwi sa probinsya niya. Pero syempre, joke lang kasi wala naman talaga akong choice man. Nang nasa bandang Naga na ako ay lumakas na ulit ang ulan. Dito, mahirap na, hindi ko na kinaya. Kaya napahinto muna ako sa gilid. Nang medyo tumila na, bakbak na ulit sa daan. Dito, nadaanan ko yung riles na hindi halata na pwedeng maging cause ng aksidente sa mga hindi makakapansin. Dito lang yan sa Bato, Kamsur.
Oh, di ba? Nasa gitna ng highway. O siya, ingat na lang talaga. Sa lugar na to, dapat tanaw na yung Bulkan Mayon. Pero dahil sa bagyo, hindi talaga nagpakita. Nagpagas na ako ulit nang may nakita akong gasolinahan. Full tank na 3 litro. Pagtapos niya, nagpatuloy na ulit ako. Nang papasok na ako ng Pulangi Albay, bumuhos ulit ang napakalakas na ulan. Tinuloy ko yung biyahe hanggang makarating dito sa Tabaco. Dito, nagmerienda muna ako sa 7-Eleven dahil medyo gutom na rin. Buti na lang may natuluyan ako ditong kakilala na kahit papano, winelcome at pinatulog tayo. Walang biyahe yung barko dahil alas 5 na ako dumating. At bukod dyan, may bagyo kaya stranded talaga. Laking pasasalamat ko pa rin kasi kahit papano, wala ako sa pier na kung saan medyo mahirap yung sitwasyon. At speaking of sitwasyon, share ko lang guys. Nakaranas kasi kami ng sobrang hirap na sitwasyon sa Maynila. Isa na dyan yung binaha kami na dulot ng bagyong Karina na naging dahilan ng pagkasira ng motor. Nagkatrangkaso din ako ng halos 2 linggo. Kaya para sa akin, uwi muna at pahinga muna sa probinsya. Yun lang naman guys. So yun nga, maraming salamat sa natuluyan ko rito ng halos 2 araw at 2 gabi. Bago tumawid ay nagpa-full tank din pala muna ako kasi mura pa yung gasolina dito. Sa pagkakaalam ko, nasa 80 plus kasi yung gasolina sa isla. September 3, maaga ako nagising para sumakay na ng barko patawid ng isla. Dahil wala ng bagyo, natatanaw ko na yung Bulkan Mayon. Nang natapos ko na yung mga requirements para sa pagsampa, pumunta muna ako sa labas para kumain ng agahan. Pagtapos ay pumasok na ako para isakay yung motor sa barko. Maya-maya lang nakapasok na rin. Nang okay na yung pwesto ng motor, umakyat na ako dito sa taas. Naghintay lang kami ng konting minuto at maya-maya lang bumiyahe na rin. 3 oras naman yung hihintayin bago makarating sa port ng San Andres o Tabaco. Kakatapos lang ng bagyo kaya asahan nyo na malakas ang dagat. Dito nakasalubong pa namin yung mga patawid naman ng Tabaco. Matapos ang halos 3 oras na walang ginagawa, sumampa na rin dito sa pier ng San Andres. Safe nga tayong nakatawid dito sa isla. Maraming salamat sa Panginoon dahil ginabayan niya tayo sa ating naging mahabang biyahe. Mahigit 2 araw yung naging biyahe natin dahil sa na-stranded pa tayo. Ganun pa man, masaya ako dahil kahit papano nakalayo na ako sa traffic na lugar. Napalapit na rin sa pamilya o sa mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, dito na ako sa isla ng Catanduanes. Pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikutin ng dahan-dahan lang. Hanggang dito lang muna ang video na to. Sana suportahan nyo ako sa mga gagawin kong adventure dito. Natatawagin ko Oplan Reconnect sa kalikasan.